mga paps, tayo nga po nagbabalik ng pag-update dito nga po sa Open Canal Road, no? So check nga po natin yung mga bago dito, lalo na yung kalsada, no? So sige, balik muna tayo dito panandalian, no? Hindi naman tayo nagkakos ng traffic sa likod. Okay. So kung makapansin nyo nga po mga paps, sa tapat natin, yun ay may mga, ano ba yan, pison ba yan? Or anong heavy equipment ba yan? Indication nga po yan na inaayos na ng Maynilad itong right side, no? Itong right lane ng Open Canal. So ito po yung bound to General Trias. And then explain ko lang din yung mga palabas naman ng Aguinaldo. Yan nga po yung nasa, yan yung Aguinaldo bound, yung pasalubong dito. Ginawan po yan ng paraan nang sa ganun ay magamit nga at hindi magkaroon ng pagbagal ng daloy ng traffic, dahil na nga rin po sa ginagawa itong kalsada na ito na papunta ng General Trias, no? So yan po yung update dyan. But later on, yan nga po yung kalsada na yan, yung palabas ng Aguinaldo Highway, ay aayusin nga po yan, no? So kumpleto po yan mga paps, with proper box culvert, drainage system. Nang sa ganun, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng tubig, no? In case umulan or yung, dahil kanal nga po yan para hindi nga po magbara yung daluyan ng tubig. Okay, so klaro po tayo ng mga paps, no? Ginawa na nga po ng paraan yan, nang sa ganun, ulitin ko lang, para magamit siya at hindi magkaroon ng mas mabigat na traffic dahil sa ginagawa ng Maynilad na dyan, no? And yung ginagawa na nga po ng Maynilad na yan is nasa stage na nga po sila ng pagsesemento na ng kalsada. So itong right side muna, no? And then later on gagawin na nga po yung sa left side. Okay, so mga paps, so klaro po yan, yan yung unang bahagi nitong ating update dito sa Open Canal. Now, madalas po, no, makabasa ako ng reklamo na napaka-traffic, napaka-lubak dito sa Open Canal. Well, first off mga paps, no, oo, agree ako na nagkakaroon ng heavy traffic dito, no. Again, ang gumagawa po dito ay ang Maynilad tsaka ang DPWH. Okay, ang LGU natin mga paps is antabay lang yan, nakaalalay lang yan mga papi, no? So hindi po hawak ng LGU natin to mga paps. In fact, ang ating LGU ay gumagawa nga po ng paraan para syempre sa mga mamamayan niya na matulungan tayo na maibsan nga po yung daloy ng mabigat na daloy ng traffic dito sa area na ito ng Open Canal. So gawin natin is abante tayo, check natin yung progress na ng Maynilad, no? Kung hanggang saan na yung natatapalan nila na kalsada. And also mga paps, no, just for you to know, ibabahagi ko nga rin po mga paps, itong Open Canal, araw-araw po ako nadaan dito 6 times siguro a day mga paps. Every day po yan, Monday to Friday. And regarding traffic mga paps, based on my opinion or observation mga papi, ay napakalaki na po ng pagbabago na nangyari dito sa Open Canal. Simula nga po nang inayos siyang Malagasang flyover. Going there po tayo mga paps sa Malagasang flyover. Makikita nyo nga po itong diadaanan natin, ito tiyatapakan natin. Natapos na nga po ito ng Maynilad at nasa second lane na nga po sila, no? So ang partial plan po yata talaga dito is gawin siyang 2x2 lane. So total po yan ng 4 lanes. For expansion, I'm not sure kung mag-extend pa ba ito up to third lane, dahil ganun nga po yung itsura ng Open Canal. Pagbaba naman dyan sa flyover. Dati oo, nagka-traffic, pero minsan ba tinanong natin sa sarili natin kung bakit? Naalala nyo dati dito ang daming counter flow na nagaganap dito, yung mga palabas ng Aguinaldo Highway. Diba ginawa na nga po ng paraan yan ng ating lokal na maglagay ng harang doon, nang sa ganun ay wala na nga po mag-counter flow at maging, you know, dire-diretso yung daloy ng traffic. Pero wala minsan talaga may mga pasaway tayong kapwa motorista na sige pa rin, no?
Kaya for me, isa yun sa mga cause ng traffic, aside pa nga po dito sa roadworks. Ulitin ko lang po mga paps, ha. Ang proyekto dito ay coming from DPWH, and syempre yung mga pagsisira ng mga butas dito is coming from Maynilad. So hindi po sa LGU yan mga papi. Ang LGU natin ay nandyan lang para umalalay. And as far as I know, yes, pinupukpok ng LGU both parties, no, Maynilad and DPWH, para mapabilis nga po yung paggawa at pagtapos nga po nitong open canal. Pansinin nyo naman po mga papi, halimbawa na lang itong ating flyover dito, yung Malagasang flyover, pinukpok po ng pinukpok yan ng ating lokal. So natapos po siya, no? In fact, natapos yan siguro mga more or less na siguro, no, 1 taon compared sa mga ibang flyover na ginawa dito sa atin sa Cavite, na taon ng binilang bago natapos. Pero dito, kung kayo nga po OG na sa channel natin, no, simulat sa pool pa lang, hinuhukay pa lang yan, ay binablog na natin yan mga paps, until such time na mabuo nga po ng tuluyan ng open canal or yung Malagasang flyover bridge. Now, naging perfecto ba? Of course hindi. Dumaan din yan sa mga repair, no? Dahil syempre hindi rin maiiwasan yun, no? Pero ang kagandahan naman ay naisaayos naman siya kaagad. So ngayon kung pag-uusapan ng flyover mga papi, sa totoo lang, wala naman nakikitang problema dito sa flyover natin. But yeah, magpapakita tayo ng tips ng flyover natin, no, dito sa video. And right now, ang ating i-check ito mga service roads nga dito sa Malagasang flyover. So ito yung westbound or bound to General Trias. Ang laking bagay po, no, na open na yung 4 na side nitong service road. Ito bago lang ito nabuksan itong side na kung saan tayo nakatapak, no? Dahil na nga rin po sa Maynilad. Pero in fairness naman mga papi, ay inayos naman siya na Maynilad, no? After nila maglagay ng pipe laying activity, kasi yung nangyayari dito dahil na nga rin po yan sa pagpukpok ng ating lokal. Okay? Wala po silang kinalaman dyan, no? So pukpok lang po sila. I'm not sure, siguro penalty meron din yan, doon hindi tayo sigurado mga papi. Ano pa ba? Ito siguro kine-question din itong lubak dito sa ilalim ng flyover mga paps. Oo, sige, may lubak dyan. Pero I don't think na ito yung magkukos ng matinding traffic, yung bahagyang ito ng flyover, sa ilalim ng flyover, yung lubak na yan. Mamaya daanan natin, sige, U-turn lang tayo dun sa parte dun sa unahan. Yun nga, so I don't think na yan yung magkukos ng traffic talaga. And kung nagka-traffic pa sa intersection na yan, tulad nga po na sabi ko nung una mga paps, ang laking bagay po na nangyari sa pagduwag ng traffic dahil na rin sa Malagasang flyover na ginawa dito. I don't know, years ago mga paps, kung naranasan nyo yung traffic dito sa intersection na ito, ay malala talaga. Pero ngayon ay masasabi ko mga paps, sa araw-araw na pagdaan ko dito ng ilang taon na, ay napakalaking alawan po ang nangyari, no? And then meron pa mga paps, marami rin ako na-receive na comment, bakit daw ang tagal matapos nung widening sa Malagasang. Again, ito ay flood control project ng mga paps ng DPWH, no? So I don't know, ayoko naman magsalita in behalf of DPWH. Maybe ang problema is funding. Alam naman natin na malaki problema talaga ang pondo, no? So yan, nasa harapan natin.
for sure ang nangyari dyan is funding. But sa nakikita ko naman, dire-diretso na yung paggawa ng DPWH dyan eh. Ganun din mga paps sa Malagasang naman sa likod natin, no? So ito kasi Malagasang road to eh. Yung sa likod natin eh, may nakikita rin akong comment, bakit hindi pa matapos-tapos yung widening talaga dito sa Malagasang flyover. I wish, no? I wish na sana masagot ko kayo accurately. Again, project po ito ng DPWH. Wala po tayong kinalaman sa DPWH, no? Ayoko rin po magsalita ng against sa DPWH as much as possible. Pero sa akin, sa sariling opinion ko, is maybe because of the funding or maybe right of way, no? So kung magkakos ng traffic yung ginagawa na yan ng DPWH, oo, siguro, pero bahagya. Kasi kung makikita po natin yung alignment ng Malagasang Road, proper pa naman yung 2-lane niya eh, no? Papunta sa Bukandala at saka papunta sa Dasmariñas. Dadaanan naman siya ba ng maayos mga papi eh. Kahit yung sa likod natin, ginagawa yung road widening, may mga harang din na ganyang barrier ang DPWH, pero still nagagamit yung main road, di ba? Siguro magka-traffic lang yan. Minsan may mga nahinto, ganyan, may mga jeeps, di ba? Minsan nakasakay na pasahero. Pero sabihin natin na total traffic talaga, hindi naman mga paps. I don't think so. Diyos ko, sa tagal ko na dumadaan dito sa open canal. Ngayon, sige, pasok tayo dito sa westbound again, no? Service road. Tulad yung sabi ko, ang laking tulong na na-open na itong 4 na bahagi na ito ng service road ng excuse me, Malagasang flyover. Dahil nagagamit na eh, oh. Always make sure lang natin mga paps, kasi meron din ibang pasaway din na dediretso naman pala sa open canal. Ang ginagawa ay dito pa dumadaan sa ilalim bago tatawid dito. So nagkakaroon nga po yan ng pagbagal ng daloy ng traffic. Also mga paps, ito pa pintura sa flyover mga papi. Yan yung nasa kaliwa natin. May nagsasabi bakit daw inuna pa yan kaysa pag-aayos ng kalsada. Unang-una po mga paps, para lang po malaman nyo, yung pintura na yan ay sponsored po yan ng isang malaking pinturang paint company. Hindi ko na po babanggitin kung anong paint company ito, pero libre po yan mga paps. Wala pong ginastos ang lokal natin dyan. Okay? So kahit sino naman siguro, di ba? Kahit ikaw sa sarili mo, sabihin sa'yo ng isang parlor, oy, papagandahin kita na libre. Abay, syempre papayag ka, di ba? So yun po yung madalas na nai-enkwentro natin sa mga comment section natin pagdating nga po dito sa Malagasang or open canal actually. Itong kahabaan ng open canal. Tayo po mga papi, nasubaybayan natin itong open canal simula dyan sa pagpasok sa Aguinaldo Highway hanggang doon sa pinakadulo sa Tansa, Cavite. Sinugod na nga po natin yung mga paps. Pinasok na natin lahat ng kasulok-sulukan ng buong alignment nitong open canal. Ang nakakatawa lang is that itong sa side nga po natin sa Imus at sa Gentry ay mabilis ang usad. Sabihin ko sa inyo mga paps, siguro baka itong taon na ito, no? Hopefully, ako yung umaasa syempre na sana maisaayos na nga po ang kahabaan nitong open canal kahit dyan sa may Aguinaldo Highway hanggang dyan sa Arnaldo Highway. Masaya na po ko dun mga paps. Yung sa Arnaldo Highway, malapit-lapit na rin yung mga paps. Syempre nandyan ang papalapit na pagbubukas na ng SM General Trias. So syempre si SM hindi naman po papayag yan na maging ganun yung entrada niya para sa kanyang negosyo, di ba? So ginagawa na po ng paraan yan dyan sa Arnaldo side. And tulad nga po na nabanggit ko, yung palabas ng Aguinaldo Highway ay ginagawa na rin po yan ng paraan ng ating lokal nang sa ganun ay totally maisaayos na. Okay mga paps, so ano pa ba? Ano ba bang iikutin natin dito? Ayun nga, ulitin ko lang mga papi, no? In terms of traffic, yes, nakakaranas din ako ng traffic dito. Huwag kayo mag-alala, hindi po kayo nag-iisa mga paps. Pero in terms of improvement, abay napakalaki mga papi.
Sa totoo lang mga paps, napakalaki po ng improvement na nangyari dito sa open canal na ito, lalo na dito sa intersection nga ng ito flyover na ito mga papi. Okay, so yun nga, yung flyover mga paps, sabi ko nga sa inyo, maganda naman pagkagawa, paayos naman. Nagkaroon po siya ng sira dati, oo, pero kita niyo naman po, no, sa pagpukpok po ng ating LGU, naiisa-ayos naman po agad yan mga paps. And ito sa ilalim ng flyover, syempre hoping din po tayo na sana maayos na yan mga paps, no? Pero kung sabihin natin na yan talaga yung nagkukos ng matinding traffic, I don't think so mga paps, no? Hindi naman siguro mga papi. Basta maayos lang yung paggamit natin ng mga intersections. Tulad dito mga paps, napakasimple. Siyempre alam ko may flyover, ba't ako diretso dito, di ba? So nangyayari, nagkakaroon ng pagbagal ng daloy ng traffic. Siguro ba mga ganyan maigi pa mag-U-turn na lang tayo dito sa medyo pauna ng intersection na yun, sa ganun hindi tayo makasagabal pa sa traffic mga papi. Sige, ikutin natin yung buong sulok na yan, yung 4 na sulok na yan ng intersection. And nakita nyo naman po, no, yung dinaanan natin ng mga service road, maayos naman po yung pagkalatag ng semento na may nilad. Wala naman po ako nakitang lubak. Ito, dito tayo sa side na palabas naman ng Aguinaldo Highway. Sige, subukan natin. Yan, oo, yes, may lubak nga sa harapan natin, pero hindi po yan ng malaking dahilan kaya nagka-traffic po dito. Napakaliit na portion lang po nun mga paps para mag-cause siya ng ganong katinding traffic. Not unless siguro kung halimbawa na lang labasan ng estudyante, yan, alam naman natin may eskwelahan dyan, di ba, sa may Malagasang. Siyempre yung harang na may nilad, yan, yung roadworks nila or yung pipelaying activity nila, which is nagkakaroon nga po ng bottleneck. Ayun, siguro nagka-traffic, no? Pero may nilad po yan mga paps. Hindi po yan sa LGU. Ang ating pong lokal ay tumutulong lamang po na pukpukin yung mga kumpanya na yan, na sa ganun ay bilisan yung kanilang trabaho. And nandiyan lamang po sila para umalalay at magbigay ng alam mo yun, ng paraan na sa ganun ay matulungan pa rin tayo mga kinasasakupan para mapabilis yung ating biyahe. Yun nga lang po, minsan sa atin hindi naman po natin maiaalis na may pasaway din talaga ng mga motorista mga paps, no? Ito, nasa ibabaw tayo ng flyover mga paps. Nadaan ako dito, sabi ko nga sa inyo, 6 times a day. 2 po dyan ay during rush hour, no? Yung 2 po is katanghalian tapat. So balik-balik po ako dito mga papi. Kung bibilangin ko ang times na traffic ako dito compared sa magaang yung takbo, mas marami po yung magaang takbo paps. And in fact, yung sa harapan natin mga papi, diba na i-post na rin natin yan na naayos na nga rin po yung kalsada dyan. So kitang-kita na nga po yung lapad ng open canal sa bahaging yan mga paps. Yun lang mga paps, so I think hanggang dito na lang po yung ating update dito sa open canal, dahil yung area na naman pa abante na yon ay naitampok na nga rin po natin yan. Naging concern nga lang po natin dito is itong sa gawing Aguinaldo Highway na parte ng open canal, no? So nabigay nga lang po ako ng status dun sa
sa ginagawa doon at nagbigay nga lang po ako ng konting explanation, no? Kung anong plano doon at kung anong mangyayari, no? So ginagawa na nga po na Maynilad yung bound to General Trias. Ang next na nga po niyan is yung bound to Aguinaldo Highway na. And I'm hoping, no? Hoping mga paps, na sana ay matapos na siya ngayong taon. Kahit man lang dyan sa Aguinaldo hanggang sa Arnaldo Highway. Lalo na't pinaghahandaan na nga rin po siguro ito pagbubukas ng Shoemart, SM Gen 3. So hanggang dito na lang mga paps. Maraming salamat po mga papi.